Yes po, mga kabarangay, isang magandang araw po sa ating lahat. Bagamat wala pa rin pong latest, may hihimayin naman po tayong issue. Yes po mga kabarangay, natatawa lang tayo. Natatawa lang kasi ako kapag nababasa ko po yung mga komento ng siyempre po pabor sa postponement ng election. Yung term setting bill ba? Yung term setting bill daw po na isinulong o naging batas na itong ang RA 12232, hindi po yung daw postponement. Wala pong postponement na sinasabi ayon po sa kanila. So tama naman po. At ang dahil nga po sa pagpipix daw ng termino, kaya nga po ang epekto nito, yun nga po, postponement. Mga kabarangay, in-example ko na po. Yung halimbawa, may sakit yung isang tao at ginagamot ng doktor. Siyempre po kapag yung ibibigay niyang gamot na pwedeng makapagpagaling sa pasyente, pero may side effect o may masamang epekto, ano po yung gagawin ng doktor? Hindi po ba yan ay maghahanap ng alternatibo o pamalit na gamot na pwedeng makagamot sa pasyente na walang masamang epekto? Di po ba napakasimple lang ng mga kabarangay? Yung term fixing pala na ginawa nila na ang epekto po ay postponement, na masama ang epekto. Bakit hindi po natin sasabihin masamang epekto yan dahil ang postponement ay labag o paglabag sa saligang batas, yung pagpostpone ng halalan. Hindi ba masamang epekto yan? Ano ngayon ang dapat ninyong gawin? Ano ang dapat sana nilang ginawa? Mayroon palang masamang epekto, may epekto pala. Bakit hindi sila pumunta doon po sa term fixing, term setting na walang epekto? Napakadili lang naman So, mga kabarangay, yan po kasi ay depensa o alibay ng mga nagsulong yan na ina-absorb naman po ng mga nakaupo na pabor po, siyempre, na mapostpone ang halalan. Yan po kasi yung lagi kong nakikitang mga komento. Mga kabarangay, kahit saan po na mga content creator na ang topic, ang pinag-uusapan ay ito nga pong legalidad ng RA 12232. Although ang umiiral po na batas pa rin sa kasalukuyan mga barangay ay ito nga pong 12232 na nagtatakda po ng halalan sa November 2, 2026. At meron naman po na nagsasabi na wala na daw po. Tsoktsagi na itong December 1, 2025. Yes po, totoo po yan mga kabarangay. Dahil meron na nga pong bagong umiiral po na batas. Ito nga pong 12232. Kaya wala na nga po, wala na. Itong hindi na umiiral. Ito pong Supreme Court ruling na nagtatakda ng halalan sa December 1, 2025. Pero mali po na sabihin na sigurado o tiyak na hindi na mapopospone o hindi na matutuloy yung December 1, 2025. Mga kabarangay, lahat po tayo, kapag sinabi natin yan ay nagkakamali. Dahil hanggang hindi po nagdidesisyon ang Korte Suprema na halimbawa, sinabi niya na constitutional itong 12232, ganap na lusaw na nga po. Wala nang pag-asa ito pong December 1, 2025. Paano kung sinabi niya na unconstitutional itong RA 12232 at biglang matutuloy ngayon? Siyempre, yung December 1, 2025, ikaw na nagsabi na wala nang pag-asa itong December 1, 2025, di tsoktsagi, pahiya tayo. Ako po mga kakabarangay, ang ating sinasabi ay meron pa rin tsansa. Kahit manipis o maliit na tsansa ay meron pa rin po. Dahil nga po napakalakas kasi nitong mga depensa
o argumento nitong si Atty. Macalintal na nag-contest or nagpetisyon po ng batas na iyan. Napakalinaw po, kagaya po ng aking nabanggit kanina, mga kabarangay, babalikan lamang po natin. Talagang ang resulta po nito ay postponement. Hindi nga nila nilagay yung postponement na salita dyan sa kanilang o dyan sa provision. Natural po, para hindi mahalata. Ang siste lamang, mga kabarangay, kahit po tayo, kahit yung mga pabor pa na mapospon ang halalan, ay natatawa. At alam na alam po nila na itong term setting bill na ito o itong Republic Act 122 32 na naging batas na ito, napakalinaw po na may postponement po na magaganap. So, epekto lang po. Epekto lang daw po. Samantala, noon po na madeklara na unconstitutional ito pong Republic Act 11935. Ang naging epekto, nagkulang po ng 1 taon yung mga nanalo noong October 2023 na ayaw naman nila. Epekto kasi ng ano yan epekto po yan ng pagkakadeklara nga na unconstitutional nitong postponement na ginawa nila. Ang naging epekto nga, nagkulang ng 1 taon na siyempre po, kahit alam nila, lumaban sila. Nung nanalo, at nagkakaroon na po ng mga pagtatalo na parang, yun nga po, matutuloy pa rin ang halalan sa December 1, 2025. Yan po, ginagawa na po nila na alibay na wala po sa batas or bawal po yung 2 taon lamang daw sila. Unconstitutional daw po dahil 2 years lamang yung kanilang pagkakaupo na sinalihan nila at inayunan po noon. Hindi naman po kasi totoong term setting or term fixing yung layunin ng mga nagsulong yan, mga kabarangay. Uulitin ko na naman po. Katatapos lamang ng halalan, kagagastos lamang po ng mga congressman. Ano po? Katatapos lang, laki ng gastos nila ngayon kung matutuloy nga ito sa December 1, 2025, gastos na malaki na naman po yan. Kaya po hanggat maaari ay gumagawa po sila ng lusot o para mapalusot po ang batas na ito. Bagamat ang sabi ko nga po ay napakahirap, mga kabarangay. Kaya nagte-take chance pa rin sila. Technicality. Yes po, isa po kasi sa dahilan. Sabi ko nga alam po nila na talagang napakahirap na mapalusot ito. Kahit ano pa ang sabihin nila, ang chance po din na talaga ay ito nga pong technicality na baka magahol sa oras, magkulang po sa oras ito pong Korte Suprema para magbaba ng desisyon. Bagay na iniisip naman po natin na baka hindi na rin po mangyayari yan dahil naganap na nga yan noong una, may jurisprudence na. Bagamat ayaw pong tanggapin siyempre ng mga nagsulong yan o ng mga pabor dyan na yung pag-postpone noong 2022 ay hindi kahalintulad ng ngayon. Mga kabarangay, ay hindi lang magkapareho doon sa title. hindi pareho sa naging titulo kasi an act of postponing yung nauna. Napag-isipan nila, napag-aralan nila dahil nadeklara nga na unconstitutional yon. Natural, mag-iisip naman sila kasi mga abogado din naman yan, magagaling yan Ano ba yung pwedeng may lusot kahit papaano? So, yan nga po ang kanilang ginawa. Term fixing na ang epekto postponement. Alam po ba ninyo, mga kabarangay, ulit-ulit na lang, hindi po ba? Napaka-easy naman kung ipipix lang nila yung termino. Di ba napakadali lang? Walang epekto. Ipipix nila 4 o 6 na taon. Tuloy yung halalan. Kagaya po nung napag-usapan nila sa LEDAC. Yan ang tama. Yan ang term fixing. Walang postponement na magaganap. Pero dahil nga po sa pagmamanipula ng ilan na nakaupo, talagang gustong kahit papano ay mapalusot ito. Yan nga po ang nangyayari. Pwede po nating siguro po hayaan na lamang natin yung mga nagsasabi ng ganun. Kasi yun po yung paniniwala nila dahil sa kanilang personal po na interest. Hayaan na lamang po natin, hintayin na lamang po natin yung magiging
hatol o desisyon po ng Korte Suprema. Pero sa ganang akin po, mga kabarangay, tuloy po ang halalan sa December 1, 2025, 4 years, 3 terms. Coiners ring.